May sumisipos sa iyong tainga, may tinnitus ka. Minsan malakas, minsan mahina. Maraming dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinnitus. Sa amin, dalawang bagay talaga ang lumitaw. Una, ang tensyon sa buong bahagi na ito at syempre, ang epekto ng pagkain sa lapot ng mga likido. Ang lapot ay tumutukoy sa kung gaano kalabnaw ang likido sa maliliit na ugat sa tainga. Ang pakikinig ay nagaganap kapag tinatanggap ang alon ng tunog, ginagawang dekuryenteng signal at pinoproseso ng utak bilang tunog. Kaya kung may problema sa pagbuo ng dekuryenteng signal, tulad ng sobrang tensyon o may aberya sa mga maliliit na buhok sa loob at iba pa, maraming hindi magandang mangyayari. Sa madaling salita, nalaman namin na ang pagpaparelax sa pamamagitan ng Lipscher & Brach die Schmerzspezialisten ay kadalasang nakakatulong para mawala o gumaan ang problema. Maaring hindi ito ganun ka-epektibo pero subukan pa rin dahil malaki ang posibilidad na gumana. May dalawang ehersisyo na lumitaw na talagang mahalaga para dito. Ang una ay para sa panga. Ibuka mo ang iyong bibig. Mas maganda kung sabayan mo na ako ngayon. Ibuka mo ang iyong bibig at hilahin mo ang iyong panga, ang ibabang panga pakaliwa. Magdudulot ito ng pag-unat mula kanan pababa sa sentido at kasukasuan ng panga sa bahaging ito. At nandun din mismo ang panloob na tainga kung saan nangyayari ang lahat ng ito kung saan ang alon ng tunog ay nagiging dekuryenteng signal. Ngayon gagawin nating mas relax ito. Hindi direkta pero malinaw. Hilahin mo lang parkanan, panatilihing nakabuka ang bibig mo. At dagdagan mo pa ang pag-unat hanggang sa kaya mo pa, yung tipong masarap pa rin kahit may konting sakit. Kung nakaupo ka sa upuan, sandalan mo ang likod mo at i-relax mo ang iba pang bahagi ng katawan mo. At ngayon, iniinat natin dito ang buong kalamnan sa gilid ng panga na umaabot hanggang sentido pataas sa ulo. Iyon mismo kung nasaan ang tainga. Huminga ng maayos at patuloy iunat. At maaari mo pa itong ipagpatuloy pero bibigyan na kita ng mas advanced na dagdag na gawain sa ehersisyo. Iyon ay habang nakaunat ka, iigtingin mo naman ngayang ang kalamnan. Kung gusto mong igalaw ang panga mo pakanan, pigilan mo ito kahit gamit ang dalawang kamay kung kailangan. Bitawan mo ulit at ituloy mo ang pag-unat. Medyo nahihirapan ako magsalita kapag ako mismo ang gumagawa nito. Pero pinagsasabay ko ang dalawa. At inuulit mo ito ng ilang beses. At ang mismong paghila lang ay ginagawa mo ng mga 1 minuto, higit kumulang. Sa ikalawang minuto, iigtingin mo laban sa hatak, sa kaluluwagan at iunat mo pa ulit ito. At kapag tapos na rin yon, hihilahin mo ulit ang ibabang panga mo pakaliwa hanggat kaya mo. Para maunat ulit ng aktibo ang lahat. At mag-relax ka ulit. At sa pamamagitan ng tatlong teknik na ito, ang pag-unat, ang pagsalungat bilang pampalakas na ehersisyo, at ang aktibong paggalaw gamit ang sariling mga kalamnan kung saan maraming nangyayari rin sa utak, ito ang pinakamainam para sa atin. Kaya gagawin din natin ito sa kabila ngayon. Ibuka ang bibig at ilipat ang ibabang panga papunta sa kanan. Bigyan mo ng sandali ang sarili mo. Pagkalipas lang ng 30 segundo, magsisimulang lumuwag ang mga kalamnan at fascia. Dagdagan mo pa hanggang sa kaya mo pa ring tiisin? Maaring magbago ang ingay o ugom sa tainga mo habang nag-ehersisyo. Pwedeng mangyari yan at mabuti kung may pagbabago. At kapag lumipas na ang 1 minuto, subukan mong iliko ulit ang iyong baba pakaliwa. Pero hawakan mo pa rin ang iyong baba, mag-relax ka, at hilahin mo pa pakakanan. Ulitin natin, gustong pumunta ng baba mo sa kaliwa, pero hawakan mo pa rin, mag-relax ka at hilahin ito sa kanan. At tinutulungan mo rin gamit ang sariling pag-igting ng panga mo para hilahin ito papuntang kanan. Hilahin mo papuntang kanan. Pagkatapos, bibitawan mo at hiilahin mo ulit ng aktibo sa kanang bahagi. Hilahin mo ng malayo hanggat maaari gamit ang lakas.
At pakiramdaman mo, ano ang nararamdaman ng mukha mo ngayon? Pakiramdam mo ba ay maluwag? Pakiramdam mo ba ay magaan? Kumusta na ang ugong sa tainga mo ngayon? Ngayon, pupunta naman tayo sa batok. Dahil ang malaking kalamnan dito sa gilid, pababa dito, ang trapezius ay may malaking epekto rin sa tensyon sa buong bahaging ito. Magkaugnay ang tensyon at pagre-relax at gagamitin natin ito ngayon. Hilahin pababa ang kaliwang siko, iikot ang ulo ng 45 degrees pakaliwa at ilagay ang kanang kamay sa ibabaw ng ulo, bahagyang pakaliwa. Sa likod, ilapit ang baba mo sa dibdib at hilahin ang ulo mo pababa sa harap pakanan. Mararamdaman mo ang banat sa kaliwang likod. At doon mo ito lalong iniinat. Lalong iniinat pa. Huminga ng maayos. Hanapin mo ang punto na kaya mo pang tiisin. At hilahin mo pabalik pa itaas sa kaliwa. Sunod naman, oras na para sa ehersisyong pampalakas. Paluwagin mo lang, mas palalimin mo pa ang pag-unat. Mas lalakas ka habang mas pinapalalim mo ang pag-unat. At isa pa, hihilahin mo pa atras, pataas, pakaliwa. Paluwagin mo lang, ituloy mo pa ang pag-unat at ngayon, bitawan mo na at aktibong hilahin ang sentido papunta sa kanang tuhod. At igalaw mo ng kaunti ang ulo mo habang ginagawa ito. Ginagalaw-galaw mo ito. Lumabas ka sandali, tapos papasok ulit. Tapos lalabas ulit ng kaunti, tapos papasok ulit. Pinapaluwag mo ang lahat ng tensyon sa bahaging yon. Magpapahinga ka ulit at lilipat sa kanan. Hilahin pababa ang kanang balikat. Ilagay ang kaliwang kamay sa ibabaw ng ulo, medyo paatras. 45 degrees. Tumingin sa kanan. At ngayon, hilahin mo ang ulo mo pababa sa harap, pakaliwa, papunta sa direksyon ng kaliwang tuhod. Mararamdaman mo ngayon ang pag-unat sa likod kanang batok. Dahan-dahan mo pang unatin at palalimin. Huminga ng malalim, dahan-dahang ilabas at hanapin ang tinding kaya mong tiisin. Panatilihing tuwid ang likod at paminsan-minsang ilapit ang baba sa lalamunan. Ngayon, isama rin natin ang lakas na pagsasanay para mas lalong maunat. Itulak mo ang ulo mo paatras paitaas sa kanan laban sa iyong kamay. Mag-relax ka, ituloy mo pa ang pag-unat. Hilahin mo ulit paatras paitaas sa kanan. Mag-relax ka, lumalim ka pa sa inat. At isa pa. Bitawan, mag-inat ulit, tapos subuking ilapit ang kaliwang sentido sa kaliwang tuhod. Panatilihing nakababa ang kanang balikat. At lumayo ng kaunti at hilain ulit. At hilain pa ulit at ituloy ang paghila. At damhin mo. Nararamdaman mo rin ba? Wow! Iba talaga ang pakiramdam. Kung nagbago ang pagring ng tainga mo, damhin mo. Posibleng nagbago nga. Gawin mo ito araw-araw. Mas maganda kung mag-comment ka kung may nagbago na. Kung nawala na o nabawasan na. At may isa pa ako para sa'yo. May ginawa kaming libreng gabay tungkol sa tinnitus. May mas marami pang mga ehersisyo, mas maraming paliwanag at iba pa. Kaya i-click mo lang ang link sa unang komento at ipapadala namin sa'yo ang gabay na ito. O gamitin mo ang QR code para direkta kang mapunta sa page kung saan mo pwedeng i-download ang gabay.